welcome back to my channel. It's your madam. And so, nandito nga tayo today sa aming salon kung saan kami nagpapagupit. Hindi sa amin to, pero dito kami nagpapagupit ni Baby Boy. Pinapanood niyo before yung aming mga videos. And today is very special kasi dinala natin dito si Jessica. Dahil naiinis na ako sa buhok niya. So, pinaayos natin yung kanyang hair. And it's a new day, it's a new life for her. So, sana maging maganda yung kalabasan. O, diba? Ito na ang pinakaunang pruweba na pinapaayos natin ang hair niya. So ayan, wala na siyang choice dahil sabi ko, kailangan na talagang maayos yan. Dahil nagkakaroon siya ng hair falls and ang daming hair falls, nakakalokang hair fall. Later, tignan natin kung ano naging resulta. For now, ito siya. Tagal kong inalagaan mo daw. Nanginayang ako, tsaka kinakabahan ako sa magiging resulta. Sana magiging okay naman. Hindi ako sanay. Kasi nasanay na ako sa long hair, di ba? Baka manibago ako. Diyos na yung marimot. Wala naman madam, kasi excited ako sa magiging resulta ni Jessica kasi feel ko sobrang ganda niya eh. Parang siyang mansana sa may buhok. Hindi siya pang asado. Hindi kasi ang ganda ni bakla, apple cut. Maganda niya yun kasi iba-blower, tapos may mga treatment. Pero pag pang araw-araw niya na... Dito, sige, sabi ko nga pang araw-araw. Na-excite kami sa kalalabasan nito. After dito, dapat magpapagupit din kami ni Baby Boy. Kasi lang, unfortunately, may movie kami ng 350. Manonood kami ng Alita. I'm very excited about Alita. Kung napanood nyo na, share nyo naman dyan sa comment section kung ano sa tingin nyo yung movie. Manonood pa lang kami. I'll update you later kung maganda sa or hindi. Tapos, kakain kami. And then magpapagupit kami ni Baby Boy. Kami naman later. Ang pangatalong niya namin. So si Jessica malapit na matapos. Ito na po, i-reveal na natin ang inyong bagong Jessica! Wow! Comment down below kung maganda siya. Ganda, umubog sa mukha mo, babe. Diba? Hindi, wow. Mas nag-ano nga siya. Alright. No? Ayan! Bagong gupet! Tapos na kami magpagupet. We're on our way home. And ayan, pagdating sa bahay, magkukwentuhan pa tayo. I'll show you kasi nagpa-bless kami ng mga relics. Relics ba tawag doon? Basta nagpa-bless kami ng mga pinamili namin yung relics kanina. And we also attended mass. Article naman maganda. Mga religious artifacts. Artifacts pala. And ikakwento ko sa inyo bakit, ang story behind it. And syempre, ayun, tomorrow may pupuntahan kami and I wanna surprise you kung saan kami pupunta. Pero if you all know, yung tradition namin every February, kami ni Baby Boy, for sure alam niyo na kung saan kami pupunta. Alam niyo na kung sino yung pupuntahan namin. Bukas kami aalis. Na-move na to actually eh. Dahil nag-change of plans. Sakto, may meeting din pala na very important tomorrow. So God really has a way of, you know, making things happen. Kaya siya na-move, kaya nagkaroon ng ganito. So ayan, talaga nga naman, everything happens for a reason. So you just have to have faith and trust in Him. Ito naman bagong buhok, Ted. Okay na rin ako. Pinapil ko siya. Akin na lang yun, di ba? Sino ka makakakamit dahil below? Sino ano? Lars Pacheco ng DNT. Gawin yung kapatid ni Alita daw. Ako si Alita. Si Alila. Bakit Alila? Love my new look. Parang walang nagbago. Pero naninibago pa rin ako kasi parang wala akong buhok man. Ala? Ang ganito nila. So ayan, we're finally home! At syempre, naghahanda na si Baby Boy. Nasa likod ko. Naghahanda na siya ng ating dinner. Today, nagpagupit si Jessica because sobrang kailangan na dahil hindi na maganda yung kanyang buhok, yung tubo. That's why, pinagupitan ko siya. Doon din sa salon kung saan kami nagpapagupit ni Baby Boy. And I'm just so happy with the results because it improved the overall appearance of Jessica. Kung nakita niyo naman, diba? Gumanda si Jessica and I'm really happy. After that, we watched Alita. Yung Alita, there were some parts na medyo draggy. As a matter of fact, inantok ako sa ibang parts dahil puro chika. The story, it's a little bit mababaw. Hindi siya yung, alam mo yun, parang pinilit kasi siya to be a full-length film. May mga scenes doon, daming filler scenes doon. And also yung action parts, nakulangan lang ako sa action parts ng Alita. And also, it's bitten. Hindi siya nagtapos doon. I'm sure may part 2 yun. Walang masyadong revelation yung film. Walang masyadong plot twist. Alam mo yon, yung mga scenes na talagang mapapawaw ka. So what I'm trying to say is medyo
pinilit siya. I really kept my expectations high sa movie dahil the film came from the same creators of Avatar and Titanic. So nag-expect ako, but it was all, I guess, marketing. But yeah, so ayun. Anyway, moving on. After the movie, after Alita, we went to church, we attended mass, and I also took the time na yan to have our religious artifacts blessed by the priest. Kung ano yung mga yon, isa-isahin natin. So first off, this Benedictine medal. So this is the medal of Saint Benedict. Sinasabit ito sa doorknob. So ang purpose nito is for protection sa bahay. Si Saint Benedict kasi, siya yung pinaniniwalaang saint that wards off evils. Siya yung protector, kumbaga. Aside from that, I'm also a Benedictine child. I studied in St. Scott doon sa Bacolod, nung elementary ako. So I literally grew up in his teaching. So nakakatawa yung medal nito because, ewan ko ba, naniniwala ako kasi sa mga signs, naniniwala ako sa mga divine intervention ni God. Would you believe na yung katabi niya dito is Our Lady of Miraculous Medal? So ayan siya, si Our Lady of Miraculous Medal, also the crucifix. Si Lady of Miraculous Medal, it's very close to my heart. As I've mentioned sa previous vlogs ko, when I was in college, dito ako tumulong, dito ako nag-serve. It was voluntary, hindi yung bahagi ng grades ko or ng any subject ko. Kasi natapos ko na during that time yung national service. That one, nung napunta ako sa Miraculous Medal sa may sukat sa National Shrine, it was all out of my kagustuhan na. So, andyan na si Aye at si Jovin. Luto na yung mga barbecue. Kasi natamad na kami magluto, so mag-barbecue na lang kami. So, there, I had this blessed. Meron din akong, pasabit nga nito sa doorknob ulit. Also, pinalagyan ko na din ng holy water itong bottles ng holy water na binili ko. So, I will put this in my altar. Nanghingi na ako ng holy water doon. Pinabless ko na rin yung aking necklace. Yung binili kong necklace, yung pinakita ko sa inyo. This is Our Lady of Miraculous Medal. Ayan siya. Pinabless ko na din doon. Ito siya yung aking Our Lady of Miraculous Medal. Bumili kami kasi ng mga medallions ni Baby Boy. So, tag-isa kami nito. First is the medallion ni Our Lady of Manawag. Si Our Lady of Manawag plays a very special role in my life because all my wishes, all my aspirations, all my dreams, sa kanya ko kinukwento, sa kanya ko siya hinihiling. Sa kanya ako nagpe-pray na sana matulungan niya akong maipaabot kay God yung message ko, yung mga wishes ko. Through her, I would be able to fulfill all these, all of my dreams, lahat-lahat. So, ayan, si Our Lady of Manawag. And every year also, yung family ko, every time they're here and every time we go up to Baguio, pagbaba namin, we make sure na dumadaan kami doon sa Our Lady of Manawag sa Pangasinan. Siyempre, hindi mawawala. Bumili din kami nito. Tag-isa din kami nito ni Baby Boy. Yung medalya ng Our Lady of Lourdes. As you all know, si Our Lady of Lourdes yung patron saint ng relationship namin. So, that's why, ayan, may clue na kayo kung saan kami pupunta. And it's already a tradition ever since we started this relationship. We already attributed this to Our Lady of Lourdes kasi kung alam nyo, yung kwento ko, doon ako nag-pray, doon ako nanghingi ng guidance, and doon talaga ako nagkaroon ng, alam mo yun, ng clear answer in my head of what I really want and what it is that will really complete sa wallet to nilalagay. And, of course, my favorite Pope na ngayon ay saint na si Pope John Paul II. So, si Pope John Paul II, he is the one who really introduced me to God. He is the one who really brought me closer to God. Through him, natuto akong maging faithful because of the beauty and wonder of his aura, yung kung sino siya, kung ano siya, how he lived his life, how he offered his life to the Lord. He is such an inspiration to me. He changed so many things, yung perspective ko. Every time I remember him, I just feel so emotional. Every time I remember him, I just feel like, iniisip ko na wala na siya, parang nawala ulit yung lolo ko. He is that person who made me believe. Yun na lang yung sabihin natin. At, syempre, hindi pa rin mawala to. Si Pope John Paul pa yan, the frame. I've been itching to have my own artifact of Pope John Paul. Unfortunately, ang hirap maghanap nito. But when I was in MOA, randomly lang, out of nowhere, nadaanan ko yung St. Paul's, and out of nowhere, pumasok ko sa St. Paul's. As you all know, yung St. Paul's, yun yung store kung saan ka makakabili ng mga religious artifacts. So, pagpasok ko doon, nagtanong ko ng Pope John Paul kung meron pa sila. Wala na daw. So, nasad ako. But then, I looked around the store, and in one corner, kung saan hindi ka madalas titingin, I really prayed na sana meron. Hindi talaga ako lumabas ng store. Mga 30 minutes na ako nagpaikot-ikot.
ko, nakahanap on my own ng Pope John Paul, nakita ko itong picture frame na to. Ito yung pinaka-last na stock nila nito. And it so happened that this is also my most favorite photo of Pope John Paul. I don't have any words to explain or to define how much I really admire him, how much I really look at him as my guide, as my mentor, as my father. Because of him, I got to know my father more, my creator, my beginning and my end. Because of Pope John Paul and all his miracles and all the things that he has done for us, in the name of Jesus Christ, in the name of God the Father, wala akong masabi. I'm just so out of words. Napakita ko sa inyo yung ginawa namin today, yung mga religious artifacts na pinabless natin, and all the activities si Baby Smoky sa likod. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Magkita-kita ulit tayo sa next vlog. Ito pa rin ang inyong nag-iisang pambansang Madam Ellie. Bye!